Ang Hello Kitty ay isang cute na karakter ng Sanrio na nauugnay sa kabaitan at saya. Ngunit sa Hong Kong noong 1999, naugnay ang imahe ng karakter sa isang nakakatakot na krimen. Sa gitna ng mataong kalye ng Hong Kong, isang nakakatindig balahibo na kwento ang lumaganap na mula noon ay nakaukit sa madilim na kasaysayan ng lungsod. Ang Hello Kitty murder case ng Hong Kong ay isang kwento ng kasamaan ng tao at nananatiling isa sa pinaka-nakakapagabag na krimen na naganap hanggang sa ngayon. Ito ay kinasasangkutan ng pagpapahirap at pagkitil sa buhay ng 23 taong gulang na si Fan Man-yi. Nagsimula ito sa isang simpleng pagnanakaw. Ang 23 taong gulang na hostess sa nightclub na si Fan Man-yi ay nagnakaw ng wallet sa isang regular na customer. Ang kanyang ginawa ay humantong sa sapilitang pagkuha sa kanya, pagkitil sa kanyang buhay, at pagpugot ng kanyang ulo. Ating alamin ang kwento ng pagkamatay ni Fan Man-yi at bakit ang kanyang kaso ay binansagang Hello Kitty murder. Walang bahagi ng buhay ni Fan Man-yi ang naging madali. Siya ay pinanganak noong 1976 sa Shenzhen, China. Noong bata pa siya, iniwan siya ng kanyang mga magulang at lumaki siya sa isang bahay ampunan na puro mga babae. Dahil sa age restrictions, siya ay pinalaya sa institusyon noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Dahil dito, ay bigla siyang nawalan ng tirahan. Nalulung siya sa ipinagbabawal na gamot at napilitang ibenta ang kanyang sarili sa lansangan. Noong siya ay 21 taong gulang, lumipat siya ng trabaho sa Romance Villa, isang brothel sa Shamsui po. Dahil sa bagong setup na ito, nagkaroon na ng regular na kliyente si Fan. Ang kapwa-lulong sa ipinagbabawal na gamot na si Nang Chi-wen. Hindi nagtagal ay ikinasal ang dalawa noong 1996. Ngunit ang buhay pamilya ay hindi naging madali para kay Fan. Inilarawan ng kanyang asawa bilang isang mapang-abuso. Nang ipanganak niya ang kanyang anak na lalaki noong November 1998, nagpasa siyang bigyan ng mas mabuti at mas ligtas na buhay ang anak. Huminto siya sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at huminto rin siya sa kanyang trabaho bilang GRO. Matapos makapasok ng trabaho bilang hostess sa Empress Karaoke Club, ay di nagtagal iniwan na rin niya ang kanyang asawa. Ngunit ang mga pagbabagong ito sa buhay ay hindi naging madali sa kanya. Nagkaroon siya ng mas mababang kita at nahirapan siyang suportahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Ang isa sa mga regular na customer ni Fan na si Chan Man-lok ay isinilang noong May 17, 1965 at siya ay may sarili ding madilim na kasaysayan. Siya ay isang miyembro ng triad ng Wo Xingwo na nakasuhan na ng drug trafficking. Noong unang bahagi ng 1999, ninakaw ni Fan ang wallet ni Chan na naglalaman ng humigit kumulang 4,000 Hong Kong dollars. Ito ay katumbas ng $500. Nang mapagtanto ni Chan na ninakawan siya ni Fan, ay kinomprontan niya ito. Hindi lamang hinihingi ang pera na kinuha, kundi ay nanghihingi din siya ng karagdagang 10,000 Hong Kong dollars. Ibinalik agad ni Fan ang perang kinuha niya, ngunit hindi niya nagawang bayaran agad ang idinagdag na halaga ni Chan. Noong March 7, 1999, 3 lalaki at isang teenager na babae ang sapilitang kumuha kay Fan mula sa kanyang apartment. Kabilang sa mga tumangay sa kanya ay sina Chan, ang 14 na taong gulang na kasintahan ni Chan na si Lau Mingfong, Leung Wailun at Leung Xingqiu. Dinala ng grupo si Fan sa isang apartment sa number 31 Granville Road, Tsim Sha Tsui, kung saan ay kinulong siya ng 1 buwan at ang apartment ay nirentahan mismo ni Chan. Ito ay pagmamay-ari ng 2 lalaking tinukoy bilang asam at akaw, na hindi sangkot sa mga aktibidad ng gang. Noong una, binalak ni Chan na pagbayarin si Fan sa kanyang utang at kumita na rin sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanya sa ibang mga lalaki. Bago ang pagtangay kay Fan,
Parehong nagtrabaho sina Leung Wailun at Leung Xingcho sa isang retail store na malapit sa Granville Road. Hindi nagtagal ay nagpasya si Chan at ang kanyang mga alipores na hindi magiging sapat ang simpleng pagbebenta kay Fan. Sinimulan nilang pahirapan si Fan, iginapos nila siya at binugbog at sa loob ng mahigit 1 buwan ay sumailalim siya sa iba't ibang klase ng pagpapahirap. Sinunog ang kanyang balat, paulit-ulit siyang pinagsamantalahan at pinipilit siyang kumain ng dumi ng tao. Ayon sa isang source, binubugbog siya gamit ang mga metal bar at kung minsan, habang nakabitin ay ginagawa siyang punching bag. Sa isang pagkakataon, si Fan ay sinipa sa ulo ng halos 50 beses. Binudburan ng mga spices ang kanyang mga sugat at ang kanyang mga binti at paa ay sinunog ng kandila at mainit na plastik para hindi siya makalakad. Sa kabila ng mga pagpapahirap na kanyang naranasan, ay pinipilit din siyang gumiti at inuutosang sabihin na siya ay nasisiyahan sa mga pagpapahirap na ginagawa sa kanya. Kung siya ay tatanggi, ay lalo siyang pinapahirapan sa mas malupit na paraan. Ang mga pagpapahirap na ito ay humantong sa traumatic shock at sa huli ay kamatayan. Pagkatapos ng 1 buwan na pagpapahirap, ay binawian ng buhay si Fan sa pagitan ng April 14 at April 15, 1999. Sinasabi ng ilang source na siya ay binawian ng buhay habang nasa labas ang mga bumihag sa kanya, habang ang iba naman ay nagsasabing binawian siya ng buhay ng magdamag. Nagtalo-talo sina Chan Man-lok at ang kanyang mga kasamahan na si Fan ay binawian ng buhay dahil sa labis na paggamit ng methamphetamine na si Fan mismo ang nag-take. Samantalang karamihan sa mga eksperto ay sinasabing ang mga pinsala na natamo ni Fan ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Matapos matuklasan na siya ay hindi na humihinga, inilipat nila ang katawan ni Fan sa bathtub ng apartment at pinagputol-putol ito gamit ang lagari. Pagkatapos ay niluto nila isa-isa ang mga piraso ng kanyang katawan upang hindi siya mabulok at mangamoy. Gamit ang kumukulong tubig sa parehong kalan kung saan sila nagluluto ng hapunan, pinakuluan ng mga salarin ang mga piraso ng kanyang katawan at itinapon ng mga ito kasama ang kanilang mga basura. Matapos pakuluan ang kanyang bungo ay iniwan nila ito. Itinago at itinahi nila ito sa isang napakalaking manika ng Hello Kitty mermaid. Bukod pa rito, itinago rin nila ang isa sa mga ngipin ni Fan at ilang mga internal organs na kanilang iniimbak sa isang plastic bag. Noong May 24, 1999, isang 14 na taong gulang na batang babae ang pumunta sa isang istasyon ng pulis sa Hong Kong. Sinabi niya sa mga opisyal na sa nakalipas na ilang linggo, palaging nagpapakita sa kanya ang multo ng isang babae na iginapos sa electric wire at pinahirapan hanggang bawian ng buhay. Hindi siya pinansin ng mga pulis at hindi pinaniwalaan ang kanyang mga sinabi. Sinabi nilang ito ay mga panaginip lamang o isa sa mga kalokohan ng isang teenager. Ngunit ang kanilang interes ay napukaw nang ipinaliwanag niya na ang multo ay isang babae at may kinalaman siya sa isang buwang pagpapahirap sa kanya at sa pagkamatay nito. Dinala sila ng bata pabalik sa isang flat sa Kowloon District. Nadiskubre nila na ang mga panaginip ng batang babae ay tunay na isang bangungot. Sa loob ng flat, nakita nila ang isang oversized na Hello Kitty doll na may pugot na bungo ng isang babae sa loob nito. Ang 14 na taong gulang na batang babae ay ang kasintahan ni Chan Man-lok na si Lau Ming-fong at siya ang pinakabata at nag-iisang babae sa grupo. Ang apartment ay niraid ng mga SWAT noong May 28, 1999. Si Chan ay inaresto at ang kanyang asawa na si Che Puling ay inimbestigahan para sa anumang pagkakasangkot sa krimen. Walang ebidensyang nagsasangkot sa kanya sa nangyari kay Fan kaya siya ay pinalaya rin. Nang makarating sa media ang tungkol sa balita kay Fan, ay tumakas si Leung Wailun sa mainland China, ngunit noong February 14, 2000 ay nahuli siya ng mga pulis matapos makita ang mga irregularidad sa kanyang passport. Bago ang pag-aresto, inilagay si Leung sa most wanted list ng Interpol. Noong February 17, 2000 ay pinabalik siya sa Hong Kong para sa paglilitis.
bilang kapalit ng proteksyon na malamang na maaari din niyang matanggap dahil siya ay napakabata pa. Si Lau Mingfong ay tumestigo laban kay Chan Manlok at sa kanyang dalawang kasamahan. Idinetalya niya ang mga paghihirap na ginawa ng tatlong lalaki kay Fan Man-yi. Bagamat ang kanyang kwento ay labis na nakakabahala, maraming nakadama na maaaring hindi ito totoo. Ang mga ebidensya na natuklasan ng mga pulis ay nakakapinsala at nakakagambala. Ang apartment kung saan pinahirapan si Fan ay puno ng mga Hello Kitty memorabilia mula sa mga kumot at kurtina hanggang sa mga tuwalya at silverware. Sa kasamaang palad, dahil sa estado ng mga natitirang bahagi ng katawan ni Fan Man-yi, hindi natukoy ng pulisya at ng mga medical examiner ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Walang alinlangan na nakaranas siya ng hindi maipaliwanag na pagpapahirap at ang tatlong lalaki ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Ngunit walang paraan upang masabi kung ang drug overdose o ang pagpapahirap na kanyang naranasan ang dapat sisihin. Sa 6 na linggong paglilitis, ang tatlong lalaki ay hinatulan ng manslaughter. Habang hindi malinaw ang kanilang intensyon, nadama ng hurado na malinaw na binawian ng buhay si Fan bilang resulta ng kanilang mga ginawa. Sa panahon ng paglilitis, itinanggi ni Chan at Leong Ching-cho ang pagkitil sa buhay ni Fan, bagamat hindi nila itinanggi ang pagputol ng kanyang katawan. Ang asawa ni Chan, asawa ni Fan at tiyahin ni Fan ay tumestigo din sa korte. Matapos ang guilty verdict, ang kapatid na babae ni Leung Wai-lun ay iniulat na nakaranas ng mental breakdown habang ang kanyang kapatid na lalaki ay binasag at sinira ang pinto ng korte. Ang tatlo ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol. Bagamat ang pag-review ng parol ay gaganapin matapos ang 20 taon. Sa kasalukuyan, sina Chan Manlok at Leung Wai-lun ay nagsisilbi sa kanilang mga sentensya sa Stanley Prison. Nagawa ni Leong Ching-cho na bawasan ang kanyang habang buhay na sentensya sa 18 taon na pagkakakulong pagkatapos ng apela. Siya ay pinalaya mula sa bilangguan noong April 2014. Ngunit makalipas ang 8 taon ay ibinalik siya sa kulungan para sa 1 pang taon pagkatapos ng sexual assault sa isang 10 taong gulang na batang babae. Noong 2004, ibinalik ang bungo ni Fan sa kanyang pamilya at sa wakas ay nakremate. Ang apartment building kung saan ikinulong si Fan ay giniba noong 2012 at itinayo ang isang hotel na nagbibigay respeto sa kanya. 3 Buddha portrait ang inilagay sa hotel bilang pag-alala sa kanya. Ang kwintas na pag-aari ni Fan na natagpuan sa refrigerator sa panahon ng investigasyon ay ibinigay sa kanyang anak. Ang publisidad sa paligid ng kaso ay nagresulta sa paggawa at pagpapalabas ng mga pelikulang nagkwento sa nangyari kay Fan. Ang Human Pork Chop at There is a Secret in My Soup ay parehong inilabas noong 2001.